Yan, isang mapagpalang linggo ng umaga po sa ating lahat. Hello po. Ayan, wala pa rin po tayong internet. Sana next Sunday meron na para yung mga kapatiran natin online ay makabahagi din natin sa ating worship service. Pero bilang nandito tayo ngayon, kahit na may bagyo, habagat, diba? Masaya po ako, nagagalak na makita at makasama kayo sa ating pagsamba ngayon ng umaga. Gayon din po ba ang inyong nararamdaman? Amen. Ayan. Sige po, dahil marami pa pong bakante, pwede po tayo mag-forward. Ayun, thank you, Kuya Gilier. Sige po, para mas close tayo sa ating pag-worship, maranasan natin ang pag-ibig ni Lord ngayong umaga ng sama-sama. Awitin po natin ang ating welcome song. Tunay nga po na tayo ay natutuwa, sama-sama tayo nagpupuri, sumasamba sa Kanya. Ako ay nagagalak. Sama-sama kami, Panginoon, patuloy itataas ang inyong ngalan. Yes. Magpupuri sa inyo lamang. Yes, so Father God, sa umaga na ito, Panginoon, patuloy ka naming pinupuri, nagkakaisa kami, O God.
Sinasamba ang inyong dakilang ngalan lamang. Purihin ka, O Diyos. Ano man ang aming kalagayan, ano man ang panahon, Panginoon, Ikaw ang siyang dapat na papurihan. Yes. Father, we are here, O Lord, to worship You, to serve You, to seek You, O God. Yes, God. Kaya dalangin namin yung malinis na puso, Panginoon. Nang sa gayon, makita ka namin. Marinig ka namin. Maiparating namin sa inyo, makarating sa inyo, Panginoon, ang aming mga papuri, awitin, pagsamba, panalangin, aming mga kahilingan. Alisin mo, O Father God, ang anumang hadlang, anumang sagabal. Hindi ang habagat, hindi ang bagyo, hindi ang baha, walang anuman, Panginoon, Yes, na makapipigil sa inyong mga anak upang sumamba. Walang anumang makapipigil para hindi namin maranasan yung kapangyarihan mo. Father, we worship You in every season of our lives. Kaya naririto kami, patuloy, nakatayo, lumalapit, bumabangon, naglilingkod, sumasamba. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw siyang aming Diyos, na buhay, banal, kumikilos sa amin, gumagawa, Panginoon, ng mga kamangha-manghang bagay. Yung pag-ibig mo sa amin, O Lord, na aming nakikita, nararanasan, it never fails, O God. Lalo na ngayon, Panginoon, bagamat may kalamidad, naririyan ka sa inyong mga anak na nanatili kang matapat, hindi mo kami pinababayaan. Thank you, Jesus. Yung pag-ibig mo sa amin na we just have to be still and know that You are our God na tutugon sa amin sa lahat ng mga kailangan namin. That we have nothing to worry about dahil ganun kawagas yung pag-ibig mo sa amin. At walang imposible sa inyo, Panginoon. Lahat ay posible. Walang mahirap. Ang lahat, Panginoon, ay kaya mong gawin. Sa paraang hindi namin kaya isipin, O Father, ipinapakita mo how worthy You are as our God. Kaya patuloy kami, Panginoon, na aawit, magpupuri, sasamba. Dahil kay buti-buti mo sa amin, patuloy mong ipinararanas sa amin, O Father God. Kaya dalangin ko na hindi lamang sa akin, hindi lamang sa amin, hindi lamang dito kami nakatayo sa harapan, kundi lahat, O Father, na nandirito ngayon, maranasan ka, makita ka, maranasan, Panginoon, yung kapangyarihan mo, yung pagkilos mo, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Kaya hindi po kami titigil, Father, na ibigay sa inyo yung lahat. Lahat ng meron kami, Panginoon, ang malakas na boses, pagtalon, pagpalakpak, paghiyaw. Dahil, Panginoon, nagmumula sa aming puso at nag-uumapaw, Panginoon, na kagalakan, na kasiyahan na nagmumula sa inyo, O God. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat sa araw-araw na nararanasan namin, nakikita namin yung pagbabago sa amin. Patuloy kang dakila sa aming mga buhay, kaya marapat lamang na ibalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa ngalan ni Jesus. Amen, Lord. Amen. Napakabuti mo, O Diyos. Kahit kailan, hindi ka nagbabago.
presensya. Purihin ka, O Diyos. Kunin po natin na ating mga Biblia at dumako po tayo sa scripture reading. Sabay-sabay po nating basahin ang Kolosas, Kabanata 2, talata 1 hanggang 7. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Colossians chapter 2, verses 1 to 7. Sabay-sabay po tayo. Verse 1. Ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayon din sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng mukhaan. 2. Ginagawa ko ito upang lumakas ang kanilang loob at mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawang bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. 3. Sa Kanya natatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. 4. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ni numan sa pamamagitan ng nakararahuyong pangungusap, gaano man kaganda. 5. Bagamat wala ako riyan, hindi naman kayo nawawaglit sa aking alaala. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananampalataya kay Kristo. 6. Yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. 7. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Papuri po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayo makaupo at ngayon po ay makakarinig tayo ng special number mula po sa Ruth Med Group. Pwede hong tumayo lahat. At kung mayroon ho kayong mga Biblia, buksan ho natin sa John 15:7. Sige, simulan ko. Kung nanatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ko sa inyo. Praise God. Salamat sa salita ng Panginoon.
sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanan, makapagkaloob, mamahaling hiyas, ng itong tinubos ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ko akalain ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanan, makapagkaloob, mamahaling hiyas na gintong niloob ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanan, makapagpaloob, mamahaling hiyas na gintong niloob ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Tayo pong lahat ay tumayo at saka manalangin.
ihanda po natin yung ating puso sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat sa pagpapaalala sa amin ng mensahe na kailangan po naming ialay ang aming buhay sa iyo. Pag sinabi naming aming buhay, aming katawan, puso, isipan, buong kaluluwa, buong lakas. Ngayong umaga, Panginoon, ay dadako kami sa bahagi ng pagsamba na pag-aaralan namin ang iyong salita sa pamamagitan ng lingkod na iyong gagamitin. Nananalangin kami na ikaw ang magpaliwanag sa amin sa kapangyarihan ng Holy Spirit, na maunawaan namin ang iyong kalooban, titibay ang aming pananampalataya, na sa kabila ng mga ulan at bagyo ng buhay, katulad ng panahon, ay mananatili kaming matatag na nasa iyo, Panginoon, at umaasa sa iyong mga biyaya. Ikaw ang kumilos ngayong umaga at ang iyong lingkod na gagamitin na magpahayag ng iyong salita ay itago mo sa iyong dugo, Panginoon, na sa pamamagitan po ng Holy Spirit si Jesus ang aming makita sa mensahe. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, lahat po ng ito ay dalangin namin. Amen. Pwede na po tayong maupo. Ihanda natin ang ating puso sa mensahe ng Panginoon sa pamamagitan po ni Pastor Robert. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. So, hindi na po natin muling basahin yung ating text kasi nabasa na po natin kanina. Ito po ay mula po sa aklat ng Kolosas. Ang Kolosas po ay isang church na natayo po sa dako po ng Asia Minor. Ito po ay natayo po sa pamamagitan ni Epapras, batay po dyan sa chapter 1. Si Epapras po ay isang tao na convert sa pamamagitan ng pangangaral ni Apostol Pablo. At dahil siya ay galing kay Apostol Pablo, so si Apostol Pablo ay mayroong inaari niya na mayroon siyang pananagutan sa mga mananampalatayang nasa Colosas. Ganon din sa Laodicea. At binanggit pa niya yung iba pang mga taong hindi nakakakita sa kanya. So bago po tayo sa mensahe, tayo po ay muling manalangin. Medyo wala po tayong, yun pala nalalagay din pala dyan. Okay, akala ko hindi malalagay yung mga verse. Hindi ko kasi sinulat yung mga supporting verse. Pwede naman palang malagay sa ano. So tayo po ay muling manalangin. Diyos namin ang nasa langit, kami po ay muling dumudulog sa iyong harapan at humihingi po ng iyong patnubay. Samahan mo po akong patuloy at maihatid ko po yung mensahe ng ikaw po yung itinataas, ikaw po yung pinararangalan, pinasasalamatan po, Panginoon. At magkaroon po ito ng kapangyarihan sa buhay po ng bawat isa. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon si Jesus. So yung atin pong mensahe ay nakinuha po sa Colossus 2:1-7. Na kinuha ko pong verse ay yung verse 6. Ang sabi po sa verse 6, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus. So yun yung ating key verse. So sa yung iba po, mayroon pong mga ginagamit na maliliit na librito o libro na yung nakalagay ay ngayong ikay Kristiyano na. So malinaw na yung mensahe po ay para po sa mga tumanggap na kay Kristo. Para sa mga Kristiyano na. So ngayong ikay Kristiyano na, ano na yung kasunod? O ano na ba yung, yun na ba yung katapusan? Hanggang doon lang ba? So bilang isang mananampalataya, bilang isang tumanggap kay Kristo Jesus, meron po tayong dapat na lumabas sa ating buhay o dapat na makita sa atin. So yung ating pong title o yung ating pong pamagat ay atin ang pinamagatan kong A Fruitful Christian
life o yung isang mabungang pamumuhay Kristiyano o pamumuhay na nakaugnay kay Kristo. So sa atin pong pag-aaral, nakakita natin yung ilang katangian, dapat nakita sa buhay po ng isang Kristiyano o sa isang mananampalataya. Sa verse 1, sabi po rito, ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pagsisikap ko para sa inyo. So mayroong pagsisikap, mayroong pinagsisikapan ang isang mananampalataya. Sabi po dyan sa English, what a great conflict I have for you. So ang isang mananampalataya, meron po tayong pinagsisikapan, pinagsusumakitan, o pinakamimithi na magawa o mangyari. Kay Pablo, iba po yung kanyang pinagsisikapan. Sabi po rito sa verse 128 ng kanyang aklat ng Kolosas, yan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya. Upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. So yun yung pinagsisikapan ni Apostol Pablo, maturuan, mapaalalahanan ang lahat ng mananampalataya na na-convert sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. So nais niyang sila ay tumibay, tumatag sa pananampalataya kay Kristo. Makapamuhay sila ng malinis, sakdal at walang kapintasan. Sa panahon natin ngayon, o sabihin natin dito sa Pilipinas, meron pa bang taong hindi nakakilala kay Kristo? Meron pa bang taong hindi nakarinig kung ano yung ginawa ni Kristo? Meron pa bang taong hindi nakakaalam na inialay ni Kristo yung kanyang buhay para sa lahat? Meron pa bang mga taong hindi nakarinig ng tungkol kay Kristo, na si Kristo ay pinako sa krus, na si Kristo ay muling nabuhay ng may ikatlong araw, at siya ay umakyat sa langit, at siya ay nangako babalik. So lahat po halos dito sa ating bansa o dito sa Pilipinas ay nakakaalam na tungkol kay Kristo. So ano yung dapat nating pagsumakitan? Ano yung dapat nating pagsikapan na nais ni Kristo na gawin natin bilang isang mananampalataya, bilang isang taong tumanggap na kay Kristo? So meron po tayong dapat na ginagawa, pinagsisikapan at pinagtsatsagaan. Dito po malinaw na sa kabuuan po ng aklat sa Bagong Tipan ay yung pagbabahagi po ng mabuting balita tungkol po sa kagandahang loob ng Diyos. So balit sabi ko nga kanina, halos lahat po nakarinig na ng tungkol dito. At nakagista na talaga. Kumbaga ay alam na nating lahat kung ano yung tungkol sa mabuting balita. So ang dapat natin ngayong pagsikapan, dapat nating gawin na nais ni Kristong matutunan nating gawin o ibahagi, yung pagtuturo. Sabi nga ni Apostol Pablo riyan ay pinaalalahanan namin at buong linaw na tinuturuan. So dapat nating maturuan yung lahat na nang tumanggap kay Kristo, lahat ng naniniwala kay Kristo tungkol sa katotohanan na unang-una yung kaligtasan ay nakakamit po sa biyaya po ng Diyos. Ito po'y biyaya sa habag ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng pananampalataya. Marami na pong nailigaw o nadaya
tungkol sa aral ng kaligtasan, tungkol sa pagkakilala kay Kristo. So yun po yung dapat nating isa na pinagsisikapan. Magkaroon tayo ng deep concern regarding sa katotohanan, at ito ay ganoon din sa kalagayan ng maraming mga mananampalataya. Nag-aangking sila ay mga Kristiyano at mga tagasunod din ni Kristo. So dapat tayong maging masikap, masigasig, matyaga. At anuman yung ating pinagdaraanan o nararanasan, huwag natin itong titigilan. Dahil ang layunin, sabi ni Apostol Pablo rin din sa kanyang huling sinabi, maiharap namin kaya sa Diyos o ang bawat isa sakdal at walang kapintasan. So ngayon nakikita natin maraming kapintasan ang bawat grupo. Hindi po bawat mananampalataya. Bawat grupo na nag-aangkin ng sila ay mananampalataya, sila yung tunay na iglesia, sila yung ililigtas ng Diyos. Marami tayong nakikitang kapintasan. So hindi sila maiharap sa Diyos ng sakdal at walang kapintasan. So magkaroon tayo ng malalim na pag-aalala sa kanilang kalagayan bilang isang mananampalataya at tumanggap kay Kristo ng buong puso at buong pag-iisip. So yung isip at yung puso magkaugnay sa pagtanggap po kay Kristo. Yung malalim na pagkaunawa at yung malalim na conviction ng ating puso. So yun yung dapat na pinagsisikapan natin. Sa aklat po ng Hebreo, mayroong kasing chapter 6, verse 4 hanggang 6, meron pong na-enlighten yung isip, pero hindi po na-convert yung puso. Hindi ibig sabihin na naliwanagan, ay naligtas na. Hindi ibig sabihin na nakaunawa, ay naligtas na. So magkasama po talaga yung isip at yung puso. Malinaw sa isip at converted yung puso ng isang tao para siya ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. So dapat talaga na yung dapat natin itong pinagsisikapang gawin na ang bawat puso ay sumampalataya kay Kristo. Magkaroon ng, sabi sa aklat ng mga gawa, kung ikay sumasampalataya ng buong puso sa isang eunuko na nagtatanong kay Bernabe kung maaari na ba siyang bautismuhan. Ang sagot ni Bernabe, kung ikay sumasampalataya ng buong puso, so maaari ka ng bautismuhan. So malinaw yung kaugnayan po ng isip at ng puso. Hindi po kailangan na-enlighten lang yung kanyang isip. So yun po yung isa nating nakita sa verse 1. Magkaroon tayo ng deep concern sa bawat mananampalataya. Yun po yung nais ni Kristo na mangyari po sa bawat isa sa atin. Magkaroon tayo ng kaugnayan sa bawat isa. Malalim na kaugnayan. Hindi basta kaugnayan lang. Isang malalim na pakikipag-ugnay sa bawat isa. At sa sumunod na verse, sabi ng Apostol Pablo, verse 2, ginagawa ko ito upang lumakas ang kanilang loob at mabuklod sila sa pag-ibig. So magkaroon tayo ng malalim na pagmamahalan sa isa't isa, pag-iibigan sa isa't isa. Sabihin natin itong knit together by strong ties of love o matibay na buklod ng pagmamahalan.
Pag sinabi pong buklod, o pagkakamabuklod, sino po yung pamilyar sa salitang buklod? Gamitin natin halimbawa yung walis tingting. Yun yung alam ko kasi ginagamitan ng buklod. Ang tawag po ng iba ron, dikin. Yung nagsisilbing bigkis doon sa mga walis. Yung unang ginagamit po rito yung matibay na balat ng kawayan. Yun po yung buklod o nag-hold sa mga tingting para sila ay maging isa. At kapag ito po ay naibuklod na, nagiging matibay po itong walis. Kayang walisin kahit maliliit na bato. At kapag siya po ay maganda yung pagkakapantay, nakakatindig po siyang mag-isa. Kahit pabaligtad o kahit napatayo, lalo kung matitigas yung tingting. So yun yung nagpapatibay at nagpapatatag yung buklod. Yung bumubuklod po sa mga tingting. At sa atin po mga Kristiyano, ang nagbubuklod o nagsisilbing buklod yung pagmamahalan, pag-iibigan. Hindi po ito yung pag-ibig sa kapwa na nabanggit po sa maraming talata. Ito po yung pag-ibig tungkol po sa kapwa mananampalataya. Pero din pong binabanggit sa ilang bahagi ng talata na pag-ibayuhin ninyo ang pagtulong sa mga nangangailangan, lalo't higit sa mga kapatid sa pananampalataya. So mayroong special treatment pagdating sa